Eto na, my dear Cancer. Mainit-init pa, kumukulo-kulo pa ang iyong reading para sa iyong first 15 days of November 2023. Pero, of course, mag-i-intro muna tayo. Sabay-sabay tayo mga my dear. Hello, my dear! My dear Cancer. First 15 days of November 2023. First 15 days. This is from November 1 hanggang November 15, 2023. General reading. Ulitin ko mga my dear. Ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Kumusta ka, my dear Cancer? I hope, I wish, and I pray na nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. Okay? And bago tayo tuluyan na magpatuloy sa iyong reading, kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito, my dear, of course, na magpasalamat sa inyo, mga my dear, sa walang sawang suporta for the unconditional love and support na pinapakita po ninyo dito sa ating channel. From the bottom of my heart, mga my dear Cancer, maraming salamat po. Thank you very much, mga my dear. Last 3 shuffle na lang tayo. Last 3 shuffle. Okay, that's 1, 2, last 1. Tingnan natin, my dear, kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa yung first 15 days of November 2023. Cut na natin to into 3. And let's start. First card, my dear, is the Ace of Pentacles. Itong card na to para akong kinalabit. Parang sabi, huy, parang ganon. I think, my dear, ang gustong sabihin ng card na to is merong blessing na papasok or parating sa first 15 days of November. Okay, ayan nga, inaabot nga sa iyo, my dear. Pero posibleng hindi mo napapansin. Okay? Hindi mo siya napapansin o hindi mo siya nakikita. Hindi ko alam kung anong eksenang nangyayari sa iyo, my dear, pero hindi mo siya nakikita. Kasi parang kinalabit ako ng card na to, my dear, nung kinuha ko siya. No? So, mag-stick tayo dun sa energy na yon. Kunin natin, my dear, ang kanyang kasama. Ang kanyang kasama, my dear, is the King of Pentacles related sa pag-provide. Okay? So, if you're actually a provider, diba? Breadwinner ng pamilya, my dear, padre de pamilya, ilaw ng tahanan, as long as you provide, diba? Breadwinner energy kasi nakukuha ko, my dear. Tutulungan ka, gagabayan ka, my dear, ng ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa, na magkaroon ka pa ng mga additional source of income or mga dagdag pinansyal sa first 15 days of November. Yun ang nakukuha ko dito, so you can actually provide. Next card natin over here is the 5 of Cups. Ito na yung nararamdaman ko kanina pa. Para kang malungkot dito, my dear. Okay? Para ka ditong nag-e-emote. Okay? So, magkaiba yung energy nyo ng first 15 days of November at saka yung personal mong energy as a zodiac sign, as a Cancer. Kasi dito, my dear, nalulungkot ka. 'Di ba? Kung makikita mo, my dear, may blessing ka naman sa likod, may dalawa kang cups, which is posibleng ito 'yon, kumakatok, pero hindi mo napapansin. Okay? Kasi nakatingin ka lang doon sa mga cups na natapon, doon sa mga cups na nawala sa iyo. Okay? Next card natin dito is the 8 of Swords, Trap card energy. Posibleng ayaw mo na, my dear, sa lugar kung nasaan ka ngayon. Okay? So, magaan, my dear, ang pasok ng first 15 days of November. Yun ang sinasabi dito sa card na to. Especially, my dear, if you're actually a breadwinner, provider, diba? May energy ka ng King of Pentacles. Kaso, yung naramdaman ko kaninang energy bago tayo mag-start, pagkakuha ko kay Ace of Pentacles, eto na siya. Ayan, masyado kang nalulungkot dun sa mga cups na natapon. Posible, my dear, ito yung mga pagod na hindi nasuklian. Ito yung paulit-ulit na rotation ng buhay mo. Posibleng napapagod ka na rin maging provider,
Sa paglabas ng Eight of Swords, Trap card energy, posibleng nagkakaroon ka ng overthinking, anxiety, posibleng iniisip mo na hindi na matatapos tong kinabibilangan mong sitwasyon, my dear. Kumbaga parang nababalot ka lang ng negative energy, posibleng, my dear, because of napapagod ka na or parang paulit-ulit yung sitwasyon, o di kaya posibleng kagagawan ng ibang tao na hindi pinapahalagahan yung mga pagod at saka yung mga effort mo. But so far, my dear, kaya nga to tinawag na gabay kasi sinasabi sa iyo, my dear, na magaan ang pasok ng first 15 days of November. Tigilan mo lang ang pag-e-emote, 'di ba? Kasi hindi nakakatulong yung pag-e-emote. Wala yang magagawa, my dear, sa mga bills mo at mga bayarin mo at sa mga dapat mong tulungan, sa mga dapat mong i-provide, especially if you're actually a single parents. Hindi makakatulong yan, my dear. Okay? Additional message tayo dito, my dear. Additional message. Additional ng ating Ace of Pentacles is the Fool card. Posible, my dear, if you are actually nasa isang sitwasyon ka, ito, na toxic, posibleng sa energy ng work, ayaw mo na yung work mo, pakiramdam mo hindi ka napapahalagahan, hindi ka nabibigyan ng value. Sa combination ng card na to, my dear, may kakatok na opportunity lalo na sa usapin ng trabaho, no? So, meron mga magsisipaglabasan na oportunidad na may kinalaman sa usapin ng trabaho. So, baka yung iba sa inyo, my dear, kinakailangan na talaga ninyo lumipat ng trabaho kasi nadidrain ka posible dyan sa trabaho mo, dyan sa source of income mo. Kaya nga sinasabi kanina pa lang, my dear, na binibigyan ka ng opportunities. Ibig sabihin, tinutulungan ka, my dear, ng first 15 days of November. Yun nga lang, wag ka masyadong magpakalugmok or magluksa-luksa. Kasi, tingnan mo yung ating 5 of Cups, no? Binalot mo na yung sarili mo ng itim na kumot or ng itim na balabal dyan. Talagang nagluluksa ka. Pero the good news dito, my dear, is meron mga panibagong opportunities, meron mga trabahong kakatok para sa'yo, and binibigyan ka ng door kung paano ka makaka-escape doon sa sitwasyon na yun, my dear. Kailangan maging positive lang talaga yung energy mo para makita mo tong mga blessing na papasok sa first 15 days of November. Kasi kung magpapatuloy ka dito sa pag-i-emote mo, my dear, hindi mo talaga ito makikita. And at the same time, yung may mga galit sa puso, my dear, no? Hindi ko alam kung paano mo to gagawin, pero sa tingin ko, my dear, kung medyo matagal-tagal na yung galit mo sa isang tao, I think it's about time na patawarin mo na tong tao na to. Hindi ko naman sinasabi, my dear, nakakalimutan mo na yung bagay na ginawa niya, pero patawarin mo na, medyo magkaroon ka ng konting space sa puso mo para makita mo tong blessing na papasok. Kasi pakiramdam ko, my dear, mabilisang papasok to, my dear, to the point na kung masyado ka talagang nababalot ng galit, masyado ka talagang nakafocus dun sa mga negative, hindi mo to makikita, my dear Cancer. Additional message tayo ng King of Pentacles. We have here the Two of Swords. Ayan, denial energy ka, my dear. So, marami sa inyo, my dear, or meron mga ilan-ilan sa inyo, mga my dear, ang posibleng hindi na masaya sa sitwasyon na kinakabilangan ninyo or nakakaramdam, my dear, ng pagod related sa pag-provide kasi parang paulit-ulit lang talaga yung cycle, my dear. Talagang provide ka lang ng provide. If I were you, my dear, medyo titingnan ko kung sino yung mga tao na nagdi-drain sa'yo, my dear. Ayan, dyan ako mag-uumpisa, just in case napapagod ka na related sa usapin ng obligasyon. Sino yung mga tao na nagdi-drain sa'yo? Sino yung mga tao na nakaka-appreciate sa'yo? Sino yung mga tao na nakasahod lang lagi? Kasi if you're actually a provider, yan yung nakakapagod yung parang naaalala ka lang tuwing may kailangan sa'yo, yan yung nakakapagod talaga. So hanggang hindi mo na re-resolve yung issue na yan, my dear Cancer, magpapatuloy lang yan na magpapatuloy and then madidrain ka lang na madidrain. Pero so far dito, my dear, parang meron ka talaga ditong pinagdadaanan na mabigat, especially sa pag-provide, sa usapin ng pinansyal, sa trabaho, kung nasaan ka ngayon, sa source of income mo, my dear. Pero the good news is, meron mga kumakatok na panibagong opportunity para sa'yo dito, may kinalaman sa usapin ng trabaho or may kinalaman sa usapin ng business. Baka yung ilan sa inyo, my dear, ay lilipat sa pagbi-business or magpapalit ng business, yun na nakikita ko dito. Parang switch of career ang nakukuha ko talaga dito, my dear. Next card natin dito is the Seven of Wands. Meron ka kasi dito, my dear, pinaglalaban. Kung sa pamilya, siguro baka gusto mo mabuo yung pamilya, wag magkawatak-watak.
Ayan ang nakikita ko dito. You're trying your best talaga, my dear, na parang ipaglaban. Kung sa relationship, my dear, pinaglalaban mo rin siya dito. Kaso parang hindi ka naman pinaglalaban. Yun ang nakukuha ko dito. Or parang pinababayaan ka naman. Kaya siguro nakaka-drain talaga yung ganitong energy, my dear. Kasi minsan ginagawa mo lahat para sa isang tao, para sa pamilya, ibinibigay mo lahat. Pero hindi naman, alam mo yun, hindi naman nagbabago yung sitwasyon. Alam mo, my dear, meron akong naalala. Ngayon lang. Alam mo yung typical na yung OFW, umuwi siya sa Pilipinas and then umiiyak siya sa isang interview. Share ko lang, my dear, ha. Umiiyak siya sa isang interview kasi sabi niya, nung nakakapagpadala pa daw siya dito sa Pilipinas, my dear, ng pera, ang bango-bango daw niya sa pamilya niya, sa mga tao. Nung nag-decide na siya na mag-stay dito for good, of course, wala nang nagpapadala, 'di ba? Ang pangit-pangit na daw ng tingin sa kanya ng mga tao, and nagsisisi talaga siya, my dear, kung bakit ibinuhos niya talaga lahat ng mga pagod niya, lahat ng padala niya, ibinuhos niya sa pamilya niya. 'Di ba? Wala siyang tinira para sa sarili niya. 'Yun ang nakikita ko dito, my dear. Parang nadidrain ka. Parang yung energy ng ibang tao sa paligid mo, sa pamilya man to o sa work. Remember that this is a general reading. Masyado kanyang nadidrain, masyado kanya nabablindfold dito, na to the point na hindi mo napapansin kung gaano ka ka-bless. Kasi kung makikita mo rin dito, my dear, meron kang dalawang cup sa likod. Ibig sabihin, marami ka ng achievement sa life, marami ka na napatunayan, marami ka ng mga pagsubok na napagtagumpayan, pero nandoon ka pa rin talaga sa energy, my dear, na paulit-ulit ka talagang nasasaktan. At dyan, my dear, sa nararamdaman mo na negative energy na yan, my dear, yung nagtataboy dun sa tinatawag natin na swerte. Kaya if I were you, my dear, umiwas ka sa mga toxic energy, and at the same time, my dear, lumalabas pa rin talaga, my dear, hanggang ngayon. If just in case meron kang galit sa puso mo, patawarin mo na yung tao na yan para maka-move on ka na rin. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Next card natin dito is the Justice card. 'Di ba? Naaabuso ka, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Drain na drain yung energy mo dito, my dear. Uulitin ko, ha. Maganda ang first 15 days of November, my dear Cancer. Yun nga lang, wala tayong magagawa kung talagang meron ka pang pinagdadaanan at meron mga galit dyan sa puso mo. Yang galit dyan sa puso mo, yang nararamdaman mo na yan as of this moment, yan yung magtataboy, my dear, nitong blessing. Kaya sinasabi dito, my dear, just in case na you are in the environment, nasa isang environment ka, my dear, na toxic sa work and everything, mas maganda na mag-resign ka na lang, lumipat ka na lang ng lugar. So, usapin ng pamilya, hindi mo naman pwedeng talikuran ang pamilya, siguro kausapin mo na lang, sabihin mo na lang siguro, my dear, na napapagod na rin ako, 'di ba? Sana ayusin niyo yung mga buhay niyo, mag-aral kayo ng mabuti, parang ganon. Kasi, 'di ba, nakakaramdam na si nanay o si tatay ng pagkapagod, parang ganon na nakukuha ko dito. Okay? Bottom deck of the card is the Four of Pentacles. Nandoon pa rin talaga, my dear. Oh, hindi ka talaga makapag-let go. Ramdam na ramdam ko talaga may galit sa puso mo, my dear. Okay? Pakiramdam mo talaga hindi ka nabigyan ng importansya. Sa lahat ng area to, my dear, sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho, pakiramdam mo, my dear, ginamit ka lang, pinakinabangan ka lang. Okay? Nandoon yung energy mo, my dear. Talagang nagluluksa ka talaga, my dear. No? And meron namumuong galit yan sa puso mo, my dear. Remember, my dear, kung ang puso natin ay punong-puno ng galit, kahit gaano kaganda, my dear, ang buwan na papasok sa taon, matataboy niyan, my dear. Makukontra niya, my dear, yung swerte. Okay? So, my dear Cancer, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of November 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick mo ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Maraming salamat po.